Good morning, Momshies. Meron akong ichichika sa inyo. Big news. Well, possible pa lang naman. Hapon, nagpabili ako kay Pao ng pregnancy test. Kasi, delayed ako. So, lagi kong minomonitor kasi yung aking, meron akong app pang monitor ng period. Late na yung period ko. Napapansin ko na may parang konting brownish na spotting minsan sa aking pag umiihi ako. For konting spotting na nakahalo dun sa aking urine. Nag-search ako about dun. Nakalagay is kung hindi siya spotting before the period, pag malapit ng mag-period, sorry maingay, yun ay early signs. Isa sa mga early signs of pregnancy. And yon, doon ako nag-decide na teka, medyo delay yung period ko, so why not test natin agad-agad kaysa maghintay pa ako ng ilang weeks para at least, 'di ba, alam ko na agad kung ano yung nangyayari sa aking katawan. So, kasama ko si Prem sa CR, nag-test kami, yun, agad-agad siyang lumabas na, kasi lagi ako nagte-test ng ganito every time na may mararamdaman akong pagkahilo, or medyo na-delay lang ng 1 day or 2 days yung period ko. Yung mga nakaraang buwan naman, negative naman kasi clear talaga na 1 line lang. Pero kahapon guys, may agad-agad na habang pinapanood namin ni Prime na nag-drop ako ng urine habang hinintay namin ni Prem, talagang unti-unting nagkakaroon ng fainted line. Yung, ayun, 2 line siya. Yung isa medyo malabo. Pero, yun yung talagang talagang hindi makakalusot na false positive Kasi nag-research ako, sabi. Ang kadalasan sa nangyari is yung false negative, ganyan. Pero sa akin talagang clear, parang positive. Kasi nga, visible talaga yung line, although medyo malabo, hindi siya kasing solid line nung first line. Talagang merong second line. And ngayon, I decided na mag-take ulit ng another pregnancy test. Tapos, punta kaming church kasi Sunday today, and after church, dun ko na ipapacheck para ma-confirm namin officially talaga kung pregnant ba ako. Oh my God, alam nyo ba si Prime, guys? Para siyang biglang nag-matured, bigla siyang na-excite, kiss siya ng kiss sa aking tummy. Ipapangalan namin, kailangan daw namin ng milk for the baby. Ganun na siya, parang nag-jump siya agad na maging kuya. Oh my God, hindi ko alam mafe-feel ko, pero I'm so excited for this journey. Actually, ang tagal na talaga din namin na pinaplanong sundan si Prime kasi naawa din kami, wala siyang kapatid, wala siyang kalaro sa bahay. Tapos, ayun nga, sabi namin, in God's will and God's perfect timing, kung anong ipagkaloob ni Lord talaga. Such a big blessing yun. So, wali kasamahan niyo ako guys. Baba na ako. I-test natin kung ano man. Ano siya guys. Let's show the... Ayan. Oh my gosh. What are you feeling right now? Excited? Excited. Let's test it. Hold it for me. One more. Okay. Yeah. Prepare na kami guys for church. Halika dito. Pipis ka na dito. And kung kami sisimba sa malapit dun sa pagpapacheck upan natin. Sana bukas, hopefully. Hopefully bukas, no? About what we did earlier, the pregnancy test. What can you feel? Happy. Happy? Are you happy? I meant to say it in quiet. Okay, why are you happy? Because it's 2 lines. 2 lines? And what does it mean if it's 2 lines?
pregnant? And why are you happy that mom is pregnant? Because I just You're excited for the baby? You're gonna be kuya na. what? You're gonna be a big bro. Be prepared, okay? Okay, but Let's pray that the baby and the mom's gonna be healthy. and I want the only one baby. One baby lang ang nasa tiyan ni mom. What if it's two? Then I'm a little bit happy. Yeah. Okay. I don't know now. Yeah. Narinig nyo guys, di ba? Dati talagang galit na galit siya kapag ino-open up lang namin na magkakaroon siya ng kapatid or what. Dati talagang galit na galit yan si Prime. Sorry kung medyo maingay dahil ako ay naka-on yung clip fan. Hindi na kami nag-on ng aircon dahil aalis naman kami today. Naka-day off ako. Finally, thank you Lord. Kasi sobrang, ang pinoproblema ko nga guys dito sa ating pregnancy is yung tulog ko kasi night shift na ako. Pero sabi naman nila, okay lang mag-night shift as long as nakakatulog ka naman ng maayos. Pero yung tulog ko kasi medyo putol-putol. Parang 4 hours lang muna sa madaling araw and then another 3 to 4 hours sa hapon. So I guess pag nakumpleto ko naman yung tulog ko and hindi naman stressful yung work ko, hopefully ay maging okay naman Lord. Yun lang talaga, maging healthy and safe pregnancy and wala pa kaming pinagsasabihan. Actually yung vlog ko na to most likely hindi ko pa siya agad i-upload kasi syempre umpisa pa lang tayo papasok pa lang tayo ng ating first trimester. So hintayin muna namin na matapos yung first trimester, hintayin muna namin matapos yung wedding and then that's the time na i-compile ko tong mga vlog ko about my pregnancy. Tapos saka natin i-upload para talagang surprise and ano lang muna, focus lang muna kami sa development ni baby. Oh my god, ito na talaga parang sure na kahit wala pang formal check-up pero parang sure na kasi talaga eh. Nakadalawang test na ako and then wala eh, medyo clear talaga yung line eh. Talagang parehas ganun eh. So, i-claim na natin, diba? It's a blessing from the Lord. So, thank you Lord. Ang prayers ko lang talaga is healthy si baby, ako, healthy kami during the pregnancy, ma-develop ng maayos, ang kanyang health ay okay, at sana naman Lord, sana man normal delivery ko na kasi CS ako kay Prime. And ayun, talagang basta safe kami pareho during our pregnancy, during the delivery, after delivery, and talagang tuloy-tuloy tayong i-bless ni Lord ng healthy na katawan at pag-iisip. Yun lang talaga guys. And one step at a time, hindi mo na ako mag-iisip ng kung ano-ano ahead or kung ano mga plano ko and everything. Kasi ngayon kung ano-anong tumatakbo sa isip ko kasi syempre yung work ko, bago yung role ko, kaka-promote ko lang sa work, kaka-change lang ng schedule ko, nagpe-prepare pa kami for our wedding, at kung ano-ano pa. So, parang nagsabay-sabay siya, pero sabi nga nila, one step at a time. And alam kong i-guide naman tayo ni Lord sa bawat decision, sa bawat plano natin. So, tinataas ko kay Lord lahat. Sobrang ingay, diba? Sorry guys. So, magsa-sunscreen muna tayo dahil yung sunscreen naman is safe siya. So, dahil nagre-rejuve ako, medyo matapang yung toner, ganyan. Pero, magsa-sunscreen lang ako. And, para mild lang. Kaya gusto ko na din magpa-check up guys. Sakto day off ko para at least alam ko yung mga kailangan kong i-take. Vitamins, kailangan iwasan kasi nakalimutan ko na rin eh. Ilang years na ba akong diba? Natenga, sabi nga nila. Ilang years na ba? 6 years old na si Prime. So, hindi ko na alam yung mga precautions or what. Pero marami tayong best friend. Si Google, si YouTube, mga fellow moms, fellow pregnant moms like me, ganyan. Ang mga support group sa social media. So, yan, madali na lang natin talagang nasusearch ang mga bagay-bagay and yun, healthcare provider. Daily check-up, I mean, mga
check up, ganyan. So, ang goal namin is ma-confirm ko muna officially sa check up. Little by little ay i-share na natin ang ating pregnancy journey. Lately, talagang kinakausap namin si Prime na magkakaroon na siya ng kapatid. Ganyan, parang kinoconvince namin siya na maging ready na, magiging kuya na siya. Kasi gusto nga namin ni Pao na sundan na in God's perfect timing. And agad-agad naman. Ito na. And marami din mga signs, manifestations, ganyan. Parang lately, puro baby yung nakikita namin sa reel namin. Nakapanaginip ako na nanganak ako, napanaginipan ko ng baby si Prime. Hello, Mom She's. Nakauwi na kami. At ang sakit-sakit lagi ng ulo ko. Yun na yung symptoms natin. Headache. Tapos parang lagi akong antok. Well, dahil nga nagpanggabi ako at kulang yung tulog ko tuwing madaling araw. Yun yung naiisip ko kung bakit sumasakit ulo ko, inaantok ako, pero most likely dahil din sa ating pregnancy. Dahil guys, ito na moms. Confirmed. Ng sibuyas. Hey, Mom She's. Makain ako ng bread pan. Merienda. And medyo nag-iba yung face ko. Ewan ko kung bakit. Ayun, no, nag-iba siya. Ewan ko ha kung dahil nakatulog ako ng sobrang haba. Pero, di ba, update tayo. Kanina ay nagpa-check up kami. Galing kami sa OB. And yes, na-confirm na po ng aking OB na meron na siya nakita na bahay bata nung sa aking trans-V ultrasound kanina. So, sabi niya, after 2 weeks, mag-follow up ako. Dapat may heartbeat na may fetus nang makita. Kasi yung ngayon na ultrasound, since maaga pa 5 weeks, by the way, I'm 5 weeks na pregnant na pala mga momshi. And ito yung ipinagkaloob ni Lord. So, aalagaan natin to. And ayun, ito ang akong na-stop kasi yung ano ko, isingit ko lang. Na-stop yung aking rejuve. Nagka-pimple ako habang nagre-rejuve ako. So, in-expect ko na mawawala to. Pero dahil X na nga ang ating rejuvenating dahil na-confirm na tayo ay pregnant. Ayan, magiging safe na ulit tayo sa ating mga pinapahid sa katawan, sa face. So, nag-stop na ako sa rejuvenating set. Nag-search nga ako ng kung anong skincare ang pwede para hindi naman tayo mag-breakout. Since, yun, mahirap naman
Kasi once parang na-maintain mo na yung skin mo sa skincare, dapat consistent siya, as in kahit pa paano. So ayun, sana matanggal pa tong dark spot ko na yan. Anyways, ayun, nagpa-ultrasound ako kanina. Kasama ko si Pao and si Prime pagkasundo namin kay Prime. And malapit lang naman yung clinic na yun. Doon ako nagpapa-breast ultrasound dati. Sabi ko nga dun sa nurse, parang nakilala na ako ng nurse kasi suki ako ng ultrasound and check-up noon. Nung meron akong sakit sa breast noon, nung nagka-mastitis ako. Lagi din ako nagpapa-ultrasound noon. And sabi ko nga sa kanya bigla, sabi niya, ma'am, ano ma, meron na? So sabi ko, oo nga parang dati breast yung pinapa-ultrasound ko sa inyo. Ngayon, sa pregnancy ko na yung check-up ko. So, God is good talaga. And, ayun, update nga. Niresetahan ako ng mga kung ano-anong gamot, vitamins. Mili kami ng Biogesic. Kasi sobrang malala yung sakit ng ulo ko, mga mamshi. Yung una, akala ko yung pananakit ng ulo ko. Kasi itong pananakit ng ulo ko, 1 week na siyang 1 week ko nang nararamdaman. Para siyang tension headache, parang pinipiga yung ulo ko. Akala ko dahil puyat lang ako. Kasi nga nag-iba yung schedule ko, totally opposite. So akala ko due to sleep deprivation, yun nga, hindi ako nakakatulog ng maayos, putol-putol yung tulog ko. Nagpanggabi ako, nag-a-adjust yung katawan ko sa schedule. Pero alam nyo, na-confirm ko siya ngayon lang din. Na-realize ko siya kasi nag-rest day ako kahapon. And then, natulog ako talagang tuloy-tuloy na 9 to 10 hours yata yung tulog ko. Pagising ko, okay na ako. Pagising ko, okay yung pakiramdam ko. Pero, after a few minutes, few hours pa lang, sobrang naramdaman ko na naman na parang pinipiga yung ulo ko. Parang inisip ko, sabi ko, hello, ano ba to? Parang nakatulog naman ako ng mahaba. Bakit parang kulang pa rin ako sa tulog? At masakit yung ulo ko na parang nahihilo ko na ewan. So, ang weird ng pakiramdam ko na parang pagod na pagod ako. Gusto ko laging magpahinga na itulog yung sakit ng ulo ko. Yun na pala, mga mamshi. Preggy na pala ang mamshi. Na-confirm ko nga siya sa ubi ko kanina. Sabi ko, Doc, alam niyo parang sakit. Kasi tinatanong niya kung sumasakit yung puson ko. Kasi nga 5 weeks pa lang ako. So, kailangan uminom ako ng pampakapit and yung ibang vitamins na nireseta ni Doc. Tapos, na-open up ko na sobrang sakit ng ulo ko. Parang tension, headache, may na-migraine ba ako, yung ganyan. And then, sabi niya, normal daw siya as early sign ng pregnancy dahil nga yung hormones nagbabago na naman, yung level ng sa katawan, may sinabi siyang term. So talagang sinabi niya na due to pregnancy siya. Sabi niya uminom daw akong Biogesic, and ayun talaga, ay, ewan ko. So, ito, parang naalala ko ganito rin yung pakiramdam ko nung buntis ako kay Prime. Pumapasok pa ako nun sa office and sobrang laking pasasalamat ko, Lord. Thank you talaga na work from home ako. Kasi sabi ni Doc is, wag daw akong matatagtag, lalo na sa biyahe and sa work, yung pag laging nakatayo, ganyan. Pero, sabi ko naman, thank God, work from home naman ako. Although, panggabi, sabi naman ni OP na okay lang daw na panggabi, basta na nakakatulog ng maayos. So, although, ang tulog ko nga is medyo abnormal sleep siya kasi pag nag-out ako sa work, 3 to 4 hours lang yung kaya kong itulog. Tapos gising na yung diwa ko out of nowhere. Kahit tahimik yung paligid, tulog pa si Prime and si Pao, nagigising na talaga ako agad. So, ang nangyari, pagkagising ko, ayan, luto ako ng breakfast namin, asikaso kay Prime, kami ni Pao, asikasuhin namin si Prime. Hahatid sa school, susunduin siya sa school, tapos antok na ako, doon na sumasakit yung ulo ko. Naakala ko nga dahil puyat lang, yung pala dahil isa sa mga signs na ako ay pregnant na pala. And then, akala ko nga magkakaroon na ako nun kasi kapag nagkakaroon ako ng period ng aking menstruation, sumasakit yung ulo ko.
So, akala ko yun na yung sign, pero hindi. Na-delay ang lola mo ng period. So, kaya ako nagpabili nga ng PT. And, ayun na nga. So, ayun na. And, I can say na confirm na talaga siya. I-update ko kayo. Mag-vlog ako sa ating pregnancy journey. Weekly pregnancy update. Sobrang nakakatuwa. Alam nyo ba, sabi nga nila, be careful what you wish for. Katong nakaraan, nag-uusap kami, sabi ko, nung pinapanood namin yung mga lumang vlog ko, yung mga ano pa si Prime, baby pa si Prime, sabi ko, siguro kung nag-vlog ako ng maaga, kung naisipan kong i-vlog yung pregnancy journey ko, mas marami akong na-inspire ng mga pregnant moms, future moms that time, and mas nagkaroon ng purpose yung vlogging ko. Pero okay naman siya kasi nung nag-share nga ako ng tungkol sa pagpapabreastfeed ko is doon ako talaga sinuportahan ng aking mga viewers. So thank you sa inyo mga momshies, sa mga nanonood. And eto na naman tayo ulit sa mga fellow mamas na nakasubaybay sa akin ngayon at sa mga bago sa aking channel na mga future moms or mga moms to be or mga mommy na. Ito na naman tayo. And yun, bigla akong nagkaroon ng content kasi biglang parang naisip ko, parang naisip ko, sabi ko kay Pao, pag ano talaga, susulitin ko, maggagawa ako ng content pagka nagkaroon kami ng second baby. I-vlog ko simula umpisa, ng pagkabuntis ko, pagkapanganak ko, pagpapabreastfeed ko ulit, pagpapump ko, and everything. Sabi ko talagang gagawin ko siyang journey. Sabi ko sana hindi ako tamarin mag-vlog, and yun, para naman din yun sa aking mga viewers na mommies and moms to be. So, ito na to guys. Back to mommy content na tayo. Although, lately, ang ina-upload ko naman is mommy, vlogs pa rin tungkol sa aking motherhood, ng kung ano-anong happenings sa bahay, being a work from home mom. Pero ngayon, ito, may bago na tayong aabangan sa ating vlog. And ito na ang ating pregnancy journey, official na. May kulang busi pa dyan. Huwag niyong pansinin, guys. So, ito na, guys, ang simula ng ating pregnancy journey vlog. Ito na siya. Thank you, Lord. So, ayun, samahan niyo ako, guys, para sa ating pregnancy update, sa ating pregnancy journey. And God bless us all. Thank you so much for your support. And sana samahan niyo ako parate sa ating mga ganap as a mom and future mom again. Minsan, alam nyo ba, iniisip ko, minsan out of nowhere, magsisinkin lang sa akin na, or pagigising ako na, totoo ba to? Buntis na uli ako, parang ganun. Pero dahil nga, hindi naman na tayo first time mom, naranasan na natin, meron na tayong Prime, alam kong, this time, hindi na tayo mangangapa like 100% first timer. Although, syempre may mga nakalimutan na rin akong pakiramdam nung buntis ako. Maraming mga what ifs din, pero one step at a time nga. And ngayon, chine-cherish ko lang yung moment na ito na to uli, na ibinigay na ni Lord uli itong blessing na to sa akin. Alam nyo, ang lagi ko nga pinagdarasal kay Lord, laging kasama sa prayers ko na, Lord, sana bigyan niyo pa po ng magandang purpose yung buhay ko. Ganyan. Kung ano man yung ibigay niyong blessing, pag-iingatan ko. And ito na to, alam niyo, ang bilis sinagot din ni Lord. Yung purpose na ibinibigay niya sa akin ngayon para maging mom ulit ng pangalawa naming baby ni Pao. Pangalawa naming anak, baby number 2 is real. Ito na to. At pag-iingatan natin talaga. Thank you, Lord, for this blessing. And alam kong i-guide tayo ni Lord all throughout our journey at sa mga purpose natin sa buhay. God bless us all, momshies. Update ko kayo. So, ito nga po ang ating tinitik. Nagpabili lang ako by Jessie kasi sobrang sakit ng ulo ko simula kanina paglabas namin. And actually, simula pagising ko, ang sakit talaga ng ulo ko. And ito, folic acid and yung progesterone na
hair adjust na ito ata yung pampakapit, tas ito yung vitamins or baligtad. Basta yun, ayan. Yan muna yung iniinom ko. Actually, itong dalawa lang siya talaga. Ito, tinake ko lang siya dahil sumakit lang yung ulo ko. Pero, ito yung inumin ko mamaya. And, nag-alarm ako ng 11 PM. Kasi kapag ininom ko siya ngayon, hapon pa lang, bukas, may pasok na ako. Since 2 times a day siya bukas, kung anong oras ko siya ininom ngayon, yun din yung oras na iinumin ko siya bukas. Sabi ng aking OB is sobrang nakakaantok daw to, yung side effect. Kaya, ang suggested na inumin siya before bedtime talaga. So, ayun, dahil ang bedtime ko talaga is hating gabi, mag-a-alarm ako ng bago mag-hating gabi, dun ko siya iti-take. Para bukas, after shift ko, matake ko na siya ng, yun, pa-out na ako sa work ko nun. Tapos yun, sabi ko nga kay Doc din, nung sinabi niya na bawal matagtag, ganyan, or tinanong niya din sa biyahe, ganyan. Sabi ko, buti naman work from home ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord talaga. Super. So, yun. Nanonood lang tayo. Maya-maya ako ay mag-rosary. Magbe-pray na din and baka umidlip na din ako. Yung dinner ko, parang dinner na yung kinain ko kanina. Pero ewan ko ha. Di kasi ako po nagugutom. Kasi sanay ako na yung dinner ko. Merienda time. So, kumain na ako ng kanin kanina. And ito, nanonood ako kung ano yung skincare na pwede for pregnant moms. And yun nga, na putol yung pagre-rejuve natin, pero okay lang yan. Kaya, may mga pamamalat pa rin ako sa face ko. Gusto ko lang siya ma-moisturize everyday. So, siguro yung Cetaphil na lang bibilhin ko. Pero nagsisearch pa rin ako ng kung ano yung safe. Para at least hindi siya dry. Tapos, mag-ease yung pamamalat niya. Ayun lang naman. So, yun, hindi ko po, wala pang kahit sino nakakaalam kung hindi kaming tatlo. Ako, si Pao, si Prime, and sana wag madulas si Prime kapag makapag-interact siya sa aming mga family members, ay wag siyang madudulas dahil balak pa namin siya talagang sabihin after first trimester para okay na lahat and wala nang dapat ipag-alala. So, bawas stress muna tayo. So, ako naman ang hihingi ng tips sa inyo para sa mga nanonood dyan na mga pregnant moms like me, yung mga nasa first trimester or kahit sino man sa inyo mga mommies na natatandaan nyo yung pakiramdam, mga bawal, mga kailangan gawin, kailangan kainin, bawal kainin, lahat-lahat kasi back to zero na naman ako. Marami ako mga tanong na ginugoogle ko. And, ayun, kung may mga tips kayo sa lahat ng bagay, lahat ng mga kailangan iwasan, kailangan gawin, kailangan kainin, kung ano-ano. Lahat ng alam nyo guys na pwede nyong gawin, na pwede nyong i-share na tips sa akin. Please, comment down below. Sobrang kailangan ko ng mga suggestions nyo sa kung ano man. Dahil I'm new to this again. And here we go again. Parang talagang fresh na fresh pa rin sa akin lahat. Dahil nga, 6 years old na si Prime eh. So, 6 years ago na, diba? Parang, talagang back to zero ang ating pakiramdam sa pagbubuntis. And everything. Ayun. At dahil kape, number 1, syempre yung pinagbabawal, limit ng intake ng coffee. Ako, dalawang cup of coffee ako sa isang araw. Kasi nga, nung nagpanggabi ako, parang within 8 hours of shift ko, 2 beses ako nagkakape. Iba pa yung sa umaga, pagkagising ko. So, talagang sabi ng OB ko, pwede naman daw 1 cup lang. Pero, as much as possible, kung pwedeng iwasan. So, ang ni-replace ko sa coffee is Milo. Pampa-energize kasi talagang kulang ako yung araw. Hindi ako nakakapag-function ng maayos. Hindi ako nagigising yung diwa ko pag walang coffee. So, hopefully mag-work.